Alin nga ba ang mas effective sa pagpapapayat? Ang low carb diet ba o ang intermittent fasting? Para sa ating mga Pinoy na mahilig sa kanin, tinapay at merienda, ano nga ba ang mas uubra? Kung gusto mong malaman kung alin ang mas swak sa lifestyle mo, sa budget mo at sa katawan mo, panoorin mo to hanggang dulo. Welcome sa Kaalaman Studios, kung saan ang kaalaman ay kayamanang pangkalusugan. Huwag kalimutang i-like, comment at share ang video na to at mag-subscribe sa Kaalaman Studios at i-click ang notification bell. Unahin muna natin ang low carb diet. Sa pangalan pa lang, alam mo na, binabawasan mo ang pagkain ng carbohydrates tulad ng kanin, tinapay, pasta, soft drinks at matatamis. Sa halip, mag-focus ka sa pagkain ng gulay, protina, healthy fats at kaunting prutas. Mga halimbawa ng low carb meals para sa mga Pinoy: tinolang manok na walang kanin, ginisang ampalaya with egg, grilled tilapia at ensaladang pipino. Bakit nga ba ito effective? Kapag kaunti ang carbs, bumababa ang blood sugar mo. Mas natututo ang katawan mong gamitin ang taba bilang energy. Pwede itong makatulong sa mga pre-diabetes, obesity at fatty liver. Pero teka, kaya mo bang kumain ng ulam lang ng walang kanin? Ano naman ang intermittent fasting? Hindi ito tungkol sa kung ano ang kinakain mo, kundi kung kailan ka kumakain. Pinakasikat na method ang 16-8 o 16 hours kang hindi kakain at 8 hours lang ang eating window mo. Halimbawa, kumain ka lang mula 12 noon hanggang 8 PM. Sa natitirang oras, tubig, kape na walang asukal at tsaa lamang. Ano nga ba ang mga benefits ng intermittent fasting? Mas bumababa ang insulin levels, tinutulungan ng katawan na magsunog ng taba, nakakatulong sa focus at discipline. Perfect ito para sa mga busy na tao, less meal prep, less gastos. Ngayon, ang tanong, ano nga ba ang mas effective para sa mga Pinoy? Ang effectiveness sa weight loss. Pareho silang effective, depende sa consistency mo. Mas mabilis ang resulta ng low carb sa simula dahil sa water weight loss. Pero ang intermittent fasting, mas sustainable sa long term dahil hindi mo kailangang baguhin lahat ng kinakain mo. Swak ba sa Filipino lifestyle? Ang low carb, medyo challenging dahil kanin is life. Pero kung committed ka, pwede namang i-adjust ang ulam. Ang intermittent fasting, mas flexible, di mo kailangan ng special diet pero requires discipline para iwas kanin sa labas ng window. Sa gastos naman, ang intermittent fasting, budget friendly kasi less meals, less gastos. Para sa low carb, medyo magastos kung puro meat, nuts at veggies ang kanin. Kaya kung ikaw ay may trabaho, tight sa budget at gusto lang mag-start ng simple, pwedeng intermittent fasting muna. Pero kung gusto mong all-in at okay ka sa meal prep, try mo mag-low carb. Tanong ng marami, pwede bang pagsabayin ang low carb at intermittent fasting? Oo naman, in fact, mas mabilis ang fat loss kapag pinagsama mo ang dalawa. Pero dahan-dahan lang sa pagsimula, baka mabigla ang katawan mo. Ang pinaka-importanting tanong, ano ang kaya mong panindigan? Kahit gaano pa ka-effective ang isang diet, kung di mo naman masusunod, wala ring saysay. Piliin mo kung ano ang tugma sa lifestyle mo, sa budget mo at sa goals mo. Anong diet ang gusto mo? Ang team low carb o ang team intermittent fasting? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na to para sa mga kabarkada mong gustong pumayat at maging healthy ngayong taon. I-click ang notification bell para sa maging updated sa mga susunod nating mga videos.